Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 21. Ang kontinente ng Chanchuan ay isang mundo ng mga espada at mahika. Sa mundong ito, may mga tao, duwende, sinaunang dragon, kahit dwarf, at iba pa. Marami ring propesyon sa kontinenteng ito. Gayunpaman, kabilang sa mga propesyon ng labanan, ang pinakasikat ay mga mandirigma at salamangkero. Gayunpaman, may mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang bilang ng mga mandirigma ay medyo mas marami, habang ang bilang ng mga salamangkero ay mas kaunti. Ang bilang ng mga mandirigma ay mas mababa sa 1,000 ng mga mandirigma. Kadalasan, ang mapanirang kapangyarihan ng mga salamangkero ay mas mataas kaysa sa mga mandirigma. Sa makatuwid, sa buong kontinente, iginagalang ang mga salamangkero. Ang Red Moon Empire ay isa sa 5 dakilang imperyo sa kontinente ng Chanchuan. Sa buong kontinente, mayroong daan-daang bansa, malaki at maliit. Gayunpaman, ang 5 pinakamalaking imperyo ay sumakop sa 70% ng lupain ng mundo. Ang iba pang maliliit na bansa ay maaaring nakakabit sa 5 imperyong ito, o sila ay matatagpuan sa isang liblib na lugar na may mahinang pambansang lakas. Sa Haotian City, isang lungsod sa timog ng Red Moon Empire, mayroong 4 na pangunahing pamilya. Ang 4 na pamilyang ito ay may walang kapantay na kapangyarihan sa lungsod na ito. Halos ganap nilang hinati ang mga yaman ng buong lungsod. Maging ang City Lord ay kailangang maging magalang sa mga patriarch ng 4 na pamilyang ito. Ang dahilan kung bakit maaaring tumayo ang 4 na pamilyang ito at sakupin ang mga mapagkukunan ng lungsod na ito ay natural dahil bawat isa sa kanila ay may kahangahangang lakas ng militar. Mayroong maraming mga mandirigma, at kahit na maraming mga salamangkero. Kung mas maraming pamilya, mas pinapahalagahan nila ang mga mandirigma, lalo na ang mga salamangkero. Ang lakas ng isang pamilya ay pangunahing nakasalalay sa bilang ng mga matataas na antas na mandirigma at salamangkero sa pamilya. Kadalasan, kung may 1 o 2 matataas na salamangkero sa isang pamilya, sapat na iyon para igalang sila ng iba. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Uyang Tian, ang pinuno ng pamilyang Uyang, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Haotian City. Ang tinawag niya ay ang kanyang anak na si Uyang Xingwen. Si Uyang Xingwen ay malapit ng maging 16. Bilang anak ng padre de pamilya, naging maayos ang pakikitungo niya mula pa noong bata pa siya. Ang lahat ng uri ng mga mapagkukunan ng paglilinang ay walang katapusan. Malaki ang pag-asa ni Uyang Tian para sa kanya, umaasa na maaari siyang maging isang marangal na salamangkero. Sa kasong ito, maaari rin niyang kunin ang kanyang posisyon sa hinaharap. Ang ulo ng pamilya ay karaniwang isang salamangkero. Ito ay isang hindi nakasulat na tuntunin. Gayunpaman, ang pagganap ni Uyang Xingwen ay palaging nabigo kay Uyang Tian. Hindi niya alam kung mahirap ang kanyang talento sa paglilinang, o hindi man lang siya nagsumikap. 16 na taong gulang na siya, ngunit hindi niya nagising ang kanyang mahiwagang talento. Bagamat nagsanay siya ng ilan sa martial arts ng pamilya, hindi siya gaanong nagtagumpay. Siya ay higit na masama kaysa sa kanyang mga kapantay. Sa kontinente ng Chanchuan, kung ang isang tao ay hindi magising ang kanyang mahiwagang talento pagkatapos ng edad na 16, kung gayon ang taong ito ay malamang na walang pag-asa na gisingin ang talentong ito sa buhay na ito, at walang posibilidad na ang taong iyon ay maging isang salamangkero. Sa makatuwid, si Uyang Tian ay lubhang nababalisa, at tinawag ang kanyang anak ngayon, ay para sa bagay na ito. Dad, ano ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na dali. Kailangan ko nang lumabas. Si Uyang Xingwen ay hindi natakot sa kanyang ama. Dahil siya lang ang nag-iisang anak, spoiled siya sa kanila simula pa noong bata pa siya. Bukod dito, siya ay anak ng padre de pamilya, kaya ang iba ay likas na magalang sa kanya. Dahan-dahan, nabuo niya ang ganitong uri ng walang takot na karakter. Hindi man lang siya natakot sa kanyang ama. Tiningnan ni Uyang Tian ang kanyang palpak na anak sa kanyang harapan at galit na galit. Ang maliit na bagay na ito, wala siyang talento sa paglilinang, ngunit napakatalino niya sa paglalaro. Sa murang edad, gumagala siya sa mga bahay-aliwan. Ang kanyang reputasyon bilang isang alibughang anak ay sikat sa buong Haotian City.
Araw-araw, lumalabas siya kasama ang masasamang kaibigan. Kung hindi sila pupunta sa mga brothel, kung saan-saan sila pumupunta para manggulo at gumawa ng mga kabalbalan. Maglaro, 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 maghapon ka lang marunong maglaro. Alam mo bang 16 na taong gulang ka na? Kung hindi mo gisingin ang iyong talento sa mahika, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Kung hindi ka maaaring maging salamangkero, paano mo mamanahin ang posisyon ko sa hinaharap? Paano ka magiging ulo ng pamilya? Matigas na sabi ni Ouyang Tian. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay hindi natakot kay Ouyang Xingwen. Si Ouyang Xingwen ay katulad pa rin ng dati. Hindi niya pinansin ang kanyang ama at sinabing, masisisi mo ba ako? Ang talento ay likas, gusto ko ring magtanim. Kung gusto mong sabihin ko, sarili mo lang ang masisisi mo sa bagay na ito. Hindi mo namana ang magical talent ko. Paano ko ito gigisingan? Panipi, biglang namula ang mukha ni Ouyang Tian sa sinabi ni Ouyang Xingwen. Itinaas niya ang kanang kamay ng mataas at gustong bigyan ng ilang sampal ang hindi matapat na anak na ito. Tamaan, hampasin mo ako. Kapag sinaktan mo ako, sasabihin ko kina nanay at lola. Tingnan natin kung pakakawalan ka nila. Wala kang kakayahan na turuan akong mabuti, kaya ilabas mo sa akin. Hindi natakot si Ouyang Xingwen sa mga aksyon ni Ouyang Tian. Sa halip, itinaas niya ang kanyang leeg at sinigawan siya. Puno ng pagpupursige ang kanyang mukha, na para bang hindi patas ang pakikitungo sa kanya at pilit na nagpupumilit. Sa wakas ay nahulog ang kamay ni Ouyang Tian. Gayunpaman, hindi ito tumama sa katawan ni Ouyang Xingwen. Sa halip, marahas nitong hinampas ang lamesa sa tabi niya. Ang brocade box sa mesa ay yumanig at tumalon ng mataas. Bagamat hindi natama ni Ouyang Tian si Ouyang Xingwen, nabigla pa rin si Ouyang Xingwen sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang mga kamay ay hindi namamalayan na nakatikip sa kanyang ulo at tumingkayad. Nakita ni Ouyang Tian ang duwag na hitsura ng kanyang anak at mas nagalit sa kanyang puso. Gayunpaman, alam din niya na hindi ngayon ang oras para magalit. Kung siya ay nagalit dahil sa ginawa ng kanyang anak, siya ay nagalit hanggang sa mamatay. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanyang anak at sinabing, tumayo ka para sa akin. Tingnan mo kung ano ang hitsura mo. Paanong magkakaroon ng ganoong bagay ang pamilyang Ouyang natin? Nakita ni Ouyang Xingwen na hindi siya sinaktan ng kanyang ama. Agad niyang ibinaba ang kanyang kamay at tumayo at sinabing, kung ganoon ay tatanungin kita. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya nang ahas na magsalita ng malakas. Malinaw na natatakot siya. Sige, huwag muna nating pag-usapan ang ibang bagay. Sa mga susunod na araw, manatili ka sa bahay at huwag pumunta kung saan-saan. Narito ang enlightenment pill. Pagkatapos inumin, manatili sa bahay at magnilay-nilay. May libro tungkol sa meditation sa loob. Pag-aralan mong mabuti. Kung may hindi mo maintindihan, magtanong ka sa akin. Subukan mong gisingin ang iyong magic talent sa lalong madaling panahon. Sabi ni Ouyang Tian habang iniaabot ang brocade box kay Ouyang Xingwen. Enlightenment pill. Yan ba ang legendary miraculous pill na kayang gisingin ang talento ng mga taong walang magic talent? Ama, paano mo ito nakuha? Sabi ni Ouyang Xingwen habang kinukuha ang brocade box. Narinig din ni Ouyang Xingwen ang enlightenment pill. Napakahusay ng katanyagan ng tabletang ito. Hanggat may gustong maging salamangkero, narinig na nila ang tabletang ito. Gayunpaman, ang tabletang ito ay napakahalaga. Hindi lamang ang mga sangkap na kailangan upang pinuhin ang tabletang ito ay napakahalaga. Ngunit ito rin ay dahil ang mga ordinaryong alchemist ay walang kakayahan na pinuhin ang tabletang ito. Maliban na lang kung isa itong top-notch alchemist, walang masyadong tao na ganito sa bawat imperyo. Kabanata 22. Bilang karagdagan, ang rate ng tagumpay ng pagpino sa tabletang ito ay hindi mataas. Sa makatuwid, ang kombinasyon ng lahat ng mga salik na ito ay nagpakita kung gaano bihira ang tableta na ito. Siyempre, may dahilan kung bakit napakabihirang at mahalaga ang tabletang ito. Maaari nitong gawing salamangkero ang isang ordinaryong tao, ngunit iba ito kapag may idinagdag na salamangkero sa isang pamilya. Ang isang mababang antas na salamangkero ay hindi makakakita ng anuman, ngunit ang isang mataas na antas na salamangkero ay lubos na magpapalakas ng lakas ng isang pamilya. Sa makatuwid, ang Awakening Wisdom Pill na ito ay partikular na mahalaga.
Gayunpaman, walang espesyal tungkol sa meditation technique sa brocade box. Ang ganitong bagay ay mabibili sa mga lansangan, lalo pa ang kanilang pamilya. Gayunpaman, ito ay walang silbi para sa mga taong walang mahiwagang talento kahit na alam nila ang pamamaraang ito. Hindi sila makakapag-practice ng mahika. Sa makatuwid, si Ouyang Xingwen ay labis na nag-usisa kung paano makakakuha ang kanyang ama ng ganoon kaalagang tabletang panggamot. Bagamat siya ay ignorante at walang kakayahan at ginawa ang lahat ng gusto niya sa buong Haotian City, iyon ay dahil alam niya ang impluwensya ng kanyang pamilya dito. Anuman ang gawin niya, matutulungan siya ng kanyang pamilya na harapin ang resulta. Gayunpaman, alam din niya na ang kanyang pamilya ay wala sa paningin ng buong imperyo. Ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Kaya naman, natural na labis siyang nagulat na ang kanyang ama ay madaling kumuha ng isang bagay na kahit isang malaking pamilya ay itinuturing na isang kayamanan. Wala kang pakialam kung paano ko ito nakuha. Bumalik ka na sa iyong silid at uminom ng tableta. Pagkatapos ay magnilay sa likod ng mga saradong pinto hanggang sa magkaroon ka ng koneksyon sa mga mahiwagang elemento sa hangin. Bago yun, hindi ka pinapayagang lumabas, sabi ni Ouyang Tian. Nakuha ni Ouyang Tian ang napakahalagang gamot na ito dahil sa swerte. Noong bata pa siya, aksidente niyang nailigtas ang isang alchemist. Noong una, hindi niya ito masyadong inisip, ngunit nang maglaon, nalaman niya na ang alchemist ay lumaki ng gusto at naging isang alchemist na may mataas na antas na nagtatrabaho sa imperyo. Sa pagkakataong ito, dahil sa usapin ng kanyang anak, walang kahihiyang pumunta siya rito. Umaasang tutulungan siya ng kabilang partido na pinuhin ang Awakening Wisdom Pill dahil sa kanilang pagkakaibigan. Siyempre, ibinigay niya ang mga materyales, at ang kabilang partido ay hindi tumanggi. Ang pagbuo ng Enlightenment Pill ay nangangailangan ng swerte, at ang swerte ni Ouyang Tian ay medyo maganda. Ang kabilang partido ay nagtagumpay sa pagbuo nito sa kanyang unang pagsubok. Sa katunayan, kung nabigo ang kabilang partido sa pagkakataong ito, magiging napakahirap para kay Ouyang Tian na ipunan muli ang mga materyales na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay pawang mga bihirang materyales. Upang makuha ang mga bagay na ito, nagbayad siya ng mataas na presyo. Buti na lang at naging maganda ang kanyang swerte at nagtagumpay siya sa kanyang unang pagsubok. Hindi maaaring hayaan ni Ouyang Tian ang kabilang partido na tulungan siya ng libre. Bagamat nailigtas niya ang kabilang partido noon, iba na ngayon ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Sa makatuwid, pagkatapos makuha ang tableta, binigyan niya ang kabilang partido ng maraming benepisyo. Sa ganitong paraan, nagbayad siya ng mataas na presyo para sa tabletang ito. Gayunpaman, gaano man kataas ang presyo, kailangan pa rin niyang magbayad. Siya ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki, at ito ay maswerte na hindi siya nagising ng anumang mahiwagang talento. Kinakabahan din siya. Kung hindi ako makakalabas ng isang buwan, hindi ba ako makakalabas ng isang buwan? Nang marinig ang mga salita ni Ouyang Tian, biglang naging mapait ang mukha ni Ouyang Xingwen. Ang hindi paglabas ng 3 araw ay mas masahol pa sa pagpatay sa kanya. Not to mention, baka mas mahaba pa ang oras na ito. Bukod dito, naniniwala rin si Ouyang Xingwen na tiyak na gagamit siya ng maraming oras. Pagkatapos ng lahat, ang Awakening Wisdom Pill na ito ay maaari lamang magmulat ng mahiwagang talento ng isang tao, ngunit hindi nito mapapabuti ang talento. Sa makatuwid, kahit na ang mga taong umiinom ng Awakening Wisdom Pill ay maaaring magtanim ng mahika, ito ay mas mahirap kaysa sa mga ordinaryong tao at nangangailangan ng mas maraming oras. Kung tutuusin, hindi man lang nila magising ang kanilang mahiwagang talento, kaya gaano kataas ang kanilang talento. Sa makatuwid, ang mga taong umiinom ng Awakening Wisdom Pill ay hindi lamang nangangailangan ng mas maraming oras upang linangin, ngunit kailangan din upang linangin ng mas mahirap. Sa huli, ang kanilang mga nagawa ay maaaring hindi maihahambing sa mga nagmulat sa kanilang mahiwagang talento. Not to mention a month, kahit hindi mo gisingin ang iyong mahiwagang talento sa loob ng 1 taon, huwag mo nang isipin na lumabas ng 1 taon, sabi ni Ouyang Tian. This time, nagpasya na siya. Hanggat hindi ginaisang ni Ouyang Xingwen ang kanyang mahiwagang talento, hindi niya ito papayagang lumabas. Kahit anong pakiusap niya, wala itong silbi. Gusto pa rin ni Ouyang Xingwen na ipaglaban ito,
ngunit nang makita ang mas determinadong saloobin ng kanyang ama kaysa dati, nilunok niya ang kanyang mga salita pabalik. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na inamin na niya ang pagkatalo at handa na siyang makulong. May mga paraan siya para lumabas. Hawak ang napakagandang brocade box, naglakad si Ouyang Xingwen papunta sa kanyang silid. Kahit anong mangyari, kailangan pa rin niyang gawin ito. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang silid, agad niyang inihagis sa kama ang brocade box na naglalaman ng elixir, na itinuturing ng iba na isang kayamanan. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang alipors na si Wang Er. Wang Er, kumuha ka ng hagdan para sa young master na ito at ilagay ito sa likod na dingding, tulad ng nauna. Sabi ni Ouyang Xingwen. Ngayon, nakipag-appointment na siya sa kanyang mga kaibigan na lumabas para maglaro sa flower boat. Nabalitaan niyang may kaunting magagaling na kumanta doon, kaya gusto niyang puntahan sila. Kung tungkol sa pag-inom nitong Awakening Wisdom Pill, hindi na kailangang magmadali. Kunin man niya ito ngayon, imposibleng magising agad ang kanyang magical talent. Alam na alam niya ang sarili niyang talento kaya hindi siya nagmamadali. Hindi pa huli ang lahat para kunin ito sa gabi pagkabalik niya mula sa labas. Okay, young master, don't worry. Kukunin ko muna ang hagdan. Young master, please wait a moment. Tumango si Wang Er at yumuko. Siya ay isang katulong sa looban at karaniwang sumusunod sa likod ni Ouyang Xingwen. Marami pa siyang masamang ideya na ibinigay sa kanya. Kahit noong unang beses na pumunta sa brothel si Ouyang Xingwen, siya rin ang nanligaw sa kanya. Maraming ideya ang lalaking ito. Gusto lang niyang pasayahin si Ouyang Xingwen, ang magiging pinuno ng pamilya Ouyang. Kung nasisiyahan si Ouyang Xingwen, natural na magiging komportable ang kanyang buhay sa hinaharap. Si Wang Er ay tumakbo palayo na parang usok. Hindi siya estranghero sa ganitong uri ng bagay. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. Si Ouyang Xingwen ay nakonfine noon ni Ouyang Tian, ngunit sa huli, sa tulong ni Wang Er kaya siya nakalabas at nagsaya. Hindi mababa ang kahusayan sa trabaho ni Wang Er. Mabilis niyang inayos ang hagdan. Palihim na tumakbo si Ouyang Xingwen sa likod na dingding ng courtyard. Samantalang ang brocade box na binigay sa kanya ng kanyang ama ay nakahiga pa rin ito sa kanyang kama. Hindi niya ito dinadala sa lahat ng oras. Hindi alam ni Ouyang Tian na nag-ayos ng mga tao na panuurin ang kanyang anak sa harap ng pintuan, na hindi siya pinakinggan ng kanyang anak at ininom ang tableta, ngunit palihim na tumakbo palabas. Hindi nagtagal pagkatapos lumabas si Ouyang Xingwen, ang brocade box na inilagay niya sa kama ay kumislap ng bakas ng liwanag, at pagkatapos ay bumalik ito sa normal, na parang walang nangyari. Kabanata 23. Pagkatapos ng simpleng hapunan ni Huang Feng, naghilamos siya. Ito ay dahil ang banyo dito ay para sa pampublikong paggamit. Nagkataon lang na wala itong laman ngayon, kaya sa mga oras na ito, kailangan na niyang magmadali at maghilamos. Kung hindi, kailangan niyang pumila mamaya. Kapag nagkapera ako, kailangan kong lumipat ng lugar. Not to mention na mas ligtas para sa storage box, pero at least may sarili akong independent bathroom. Napaisip si Huang Feng habang naliligo. Matapos maligo at bumalik sa kanyang silid, hindi agad natulog si Huang Feng. Sa oras na ito, iniisip niya ang mga bagay sa storage box. Hindi niya alam kung may paraan ba sa panahong ito. Naiinip na talaga ako. Ang tagal ng walang pagbabago. Ang tagal na. Hindi ko maiwasang tumingin ulit. Si Huang Feng ay tumingkayad at nag-isip. Bagamat ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, hindi huminto ang mga galaw ng mga kamay ni Huang Feng. Isa-isa niyang nilabas ang mga gamit sa storage box. Hindi ito masisisi kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang storage box na ito ay talagang nakapagtataka. Ano kaya ang kanyang kinabukasan? Sa malaking lawak, nakadepende ito sa storage box na ito. Bukod dito, si Huang Feng ay palaging interesado kung ano ang maaaring dalhin sa kanya ng storage box. Ito ay tulad ng isang lottery. Ang hindi kilalang gantimpala ay laging puno ng tukso. Hoy, may pagbabago. Si Huang Feng, na nag-iimpake, ay biglang nakakita ng ilang pagbabago. Dahil inilagay ang mga bagay na ito bago siya kumain, at binigyan niya ng malaking kahalagahan ng storage box sa kanyang puso, naalala niya ng malinaw ang bawat bagay sa storage box. Naalala pa niya kung saan ito nakalagay. Gayunpaman, ngayon, nalaman niyang wala siyang magazine.
Isang magazine na inilagay niya kahapon, at hindi niya ito inilabas ngayon. Binili niya ang magazine na iyon noon at binasa niya noong libre niya, pero ngayon ay wala na. Wala na ang magazine, ngunit hindi man lang nalulumbay si Huang Feng. Tuwang-tuwa pa nga siya. Nangangahulugan ito na, gumagana, muli ang storage box. Dapat ay may ibinalik ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, malamang na libro o magazine iyon. Anyway, ito ay dapat na isang bagay na maaaring basahin. Oo naman, hindi mali ang hula niya. Sa ilalim ng isang piraso ng damit, nakita niya ang isang libro na hindi pa niya nakita noon. Sabik na kinuha ni Huang Feng ang libro. Ang aklat na ito ay isang thread-bound na libro. Ang takip ay madilim na asul, at walang kahit isang salita sa ibabaw. Binuksan ni Huang Feng ang libro at nalaman na ang teksto sa loob ay halos iba sa kasalukuyang mga karakter na Chinese. Ito ay halos dahil ang ilan sa mga salita ay katulad pa rin ng mga karakter na Chino. Maaari niyang hulaan ang pangkalahatang kahulugan, ngunit may ilan din na hindi niya makilala. Gayunpaman, sa aklat na ito, mayroong parehong pagpapakilala tulad ng mga sapatos at ang gintong sutla na malambot na baluti mula sa dati. Introduction to Meditation, ang pangunahing kasanayan ng mga salamangkero sa kontinente ng Chanshuan. Makakatulong ito sa mga salamangkero na pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni, makipag-usap sa mga mahiwagang elemento sa hangin, at palakasin ang mahika sa kanilang katawan. Pagninilay, mago, ano ito? At napakaraming salita sa aklat na ito na hindi ko man lang nakikilala, bulong ni Huang Feng habang binabasa niya ang libro. Gayunpaman, ang aklat na ito ay sinamahan din ng ilang mga larawan. Huang Feng hulaan na ito ay dapat na isang tiyak na paglalarawan ng mga salitang ito. Gayunpaman, nakakita rin ng problema si Huang Feng dahil sa aklat na ito. Ibig sabihin, ang mga bagay na ipinagpalit ng storage box na ito ay mula sa iba't ibang mundo at eksena. Halimbawa, ang mga leather na sapatos at ang ginintoang sutla na malambot na baluti mula sa dati ay madaling gamitin, at ginamit niya ang mga ito ng direkta. Gayunpaman, tulad ngayon, nakuha niya ang mga bagay na ito sa text, at ito ay mahirap para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng mundo at eksena ay gumagamit ng mga karakter na Chino. Sa kasong iyon, magkakaroon siya ng hadlang sa wika, at wala siyang paraan upang malutas ito. Forget it. I'll talk about these things when the time comes. Hindi ko alam kung ano itong librong nasa harapan ko. Kinuha ni Huang Feng ang libro, umupo sa kama, at sinimulan itong pag-aralan ng dahan-dahan. Matapos gumugol ng higit sa 10 minuto, pinagsama ni Huang Feng ang ilan sa mga salita na alam at nahulaan niya, kasama ang mga larawan sa tabi nito, at sa wakas ay nalaman kung ano ang aklat na ito. Hindi ba ito ang secret book na gusto ko noon pa man? Gayunpaman, ang lihim na librong ito ay medyo naiiba sa naisip ko dahil hindi ito ang sekretong libro sa martial arts world, kundi ang secret book sa mahiwagang mundo sa mga web novel na nabasa ko. Gayunpaman, ito ay isang panimulang lihim na aklat, at ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya ngayon. Gayunpaman, agad nang umiti si Huang Feng ng mapait. Bagamat alam niya ang cultivation technique, ang mundong ginagalawan niya ay hindi isang mahiwagang mundo. Wala siyang paraan upang linangin, at walang paraan upang makipag-usap sa mga mahiwagang elemento sa hangin. Ngayon, wala na talagang magic sa mundong ito. Ayon sa aklat na ito, ang mga taong ito ay hindi nagising ang kanilang mahiwagang talento, kaya walang paraan upang linangin ang lahat. Buntong hininga, masaya ako para sa wala. Akala ko kaya kung magtanim, ngunit ngayon ay tila walang silbi sa akin ang panimulang pagmumuni-muni. Napaisip si Huang Feng na may bahagyang pagkabigo. Ang bigong Huang Feng ay muling lumapit sa storage box. Naglabas siya ng isa pang libro mula sa kanyang tumpok ng mga dumi at inihanda itong ilagay sa storage box. Kahit na ang mga bagay na nakuha sa oras na ito ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya, mayroon pa ring hindi mabilang na mga lihim na libro sa maraming mundong iyon. Palagi niyang magagamit ang storage box para ipagpalit sa isang aklat na kapaki-pakinabang sa kanya, at magagamit niya ito ng buo. Oy, parang may kulang. Ilalagay na sana ni Huang Feng ang libro nang mapagtanto niyang parang may kulang sa storage box. Oo, ito ay ang kakaibang flavored bean. Biglang sumigaw si Huang Feng. Sa orihinal, dahil nakuha na niya ang aklat na pambungad na.
Pagninilay na ito, naisip ni Huang Feng na wala ng iba pa, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Buti na lang naalala niya ang mga gamit sa storage box kaya nang ilalagay na niya ang mga dumi ay napagtanto niyang may kulang sa storage box. Maaaring ang aklat na ito na, pambungad na pagninilay, ay ipinagpalit sa dalawang bagay. Napaisip si Huang Feng sa kanyang puso, ngunit agad niyang tinanggihan ang ideyang ito. Ayon sa kanyang mga naunang obserbasyon, ang mga bagay na ito na ipinagpapalit ay may kaugnayan sa mga bagay na kanyang inilagay. At least, may ilang pagkakatulad sa pagitan nila. Gayunpaman, ang kakaibang lasa ng bean at ang lihim na manual ay walang pagkakatulad. Ngayong wala na ang kakaibang lasa ng bean, nangangahulugan ito na may iba pa sa storage box na ito. Binili ni Huang Feng ang strange flavored bean at inilagay ito. Noong una, gusto niyang makita kung maaari siyang makipagpalitan ng pagkain mula sa ibang mga mundo at matikman ang mga delicacy ng ibang mga mundo. Hindi niya inaasahan na hindi nagtagal pagkatapos niyang ilagay ito ay matagumpay itong mapapalitan. Masyadong sikat ang strange flavored bean na ito. Kabanata 24, na may kaunting pananabik, inilabas ni Huang Feng ang lahat ng mga item sa storage box, gustong makita kung ano ang eksaktong bago. Kahit na kinuha lahat ng mga gamit, wala siyang nadiskubreng bago. Ito ang lahat ng bagay na inilagay niya noon. Hindi tama yun. Mali kaya ang hula ko. May isang bagong item lang sa oras na ito. Kung gayon bakit may dalawang nawawalang item? Hindi naman makakain ng daga ang kakaibang flavored bean na iyon, di ba? Malungkot na naisip ni Huang Feng. Medyo ayaw sumuko, muli niyang binaliktad ang lahat ng mga gamit. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay may nahanap na siya. Nang pinagpag niya ang damit na nilagay kanina ay may nahulog sa damit. Mabilis itong hinawakan ni Huang Feng sa kanyang kamay at natuklasan na ito ay isang bilog na parang tableta. Sigurado si Huang Feng na hindi pa niya nakita ang bagay na ito. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay hindi niya inilagay. Nagmamadaling inilagay ni Huang Feng ang tableta sa harap ng kanyang mga mata. Sure enough, may nakita siyang linya ng mga lumulutang na salita sa ibabaw ng tableta. Enlightenment Pill, isang high-grade pill na pinino ng high-grade alchemist ng Chanshuan Continent, si Huang Yian. Makakatulong ito sa mga taong hindi pa nagising ang kanilang mahiwagang talento na gisingin ang kanilang mahiwagang talento. Ang pagpapakilala ay napakasimple, ngunit si Huang Feng ay labis na nasasabik. Noong nakita niya ang Introduction to Meditation, noon, hindi ba dahil sa wala siyang magical talent, kaya walang paraan para linangin niya. Ngayon ito ay mahusay, talagang maalalahanin ang storage box na ito. Alam na wala siyang paraan para gisingin ang kanyang mahiwagang talento, ipinadala nito sa kanya ang tabletang ito. Ang pill na ito ay isang perpektong tugma para sa Introduction to Meditation, mula noon. Tiningnan ni Huang Feng ang elixir sa kanyang kamay. Ang grado ng elixir na ito ay malinaw na hindi mababa. Sa ibabaw ng elixir, may mga layer ng elixir halos. Napakaganda nito. Napakakinis din ng ibabaw ng elixir. Napakakomportable nitong hawakan. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay ni Huang Feng ang tableta sa kanyang bibig. Nang nasa kamay na niya ang tableta ay napakatigas nito. Gayunpaman, matapos itong ilagay sa kanyang bibig, natunaw ito sa kanyang bibig at naging isang patak na damaloy sa tiyan ni Huang Feng. Pagkatapos noon, naramdaman ni Huang Feng na bahagyang uminit ang kanyang tiyan. Ang init na ito ay unti-unting kumalat sa buong katawan niya, at karamihan ay puro sa utak niya. Medyo nahihilo si Huang Feng dahil hindi pa niya nainom ang tabletang ito. Ni hindi pa nga, siya nakakakita ng mga kahalintulad na table tas noon, kaya hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos itong inumin, kung ano ang magiging reaksyon nito, at kung normal ba ang reaksyon niya o hindi. Medyo nag-aalala rin si Huang Feng. Ang pill na ito ay malinaw na dapat inumin ng mga tao ng Chanshuan Continent. Hindi siya taga roon, kaya hindi niya alam kung magkakaroon ng anumang problema pagkatapos itong kunin. Gayunpaman, huli na para magsisi ngayon. Nainom na ang tableta at natunaw pa sa kanyang katawan. Ngayon ay maaari na lamang niyang ipagdasal na ang pill na ito ay maging kapaki-pakinabang para sa kanya at walang anumang side effect. Pakiramdam ni Huang Feng ay lalong sumasakit ang kanyang ulo. Niyakap niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at gumulong-gulong sa kama. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang kanyang sakit.
Sa huli, hindi na siya nakahawak at nahimete. Matapos himetean si Huang Feng, hindi niya namalayan na unti-unting lumutang ang kanyang katawan mula sa kama. Sa wakas, humigit kumulang kalahating metro ang layo nito sa kama at nakabitin doon, hindi na gumagalaw. Ang mga mahiwagang elemento sa hangin ay patuloy na umaakyat sa kanyang katawan sa isang nakikitang estado. Para bang isang malaking whirlpool ang kanyang katawan na patuloy na umaakit sa kanila. Sa katunayan, mayroong maraming mga mahiwagang elemento sa hangin sa Earth. Kaya lang, wala nang paraan ang mga tao para gisingin ang kanilang mahiwagang talento, kaya hindi nila maabsorb ang mga mahiwagang elemento sa hangin. Ngayon na hindi sinasadyang nagising ni Huang Feng ang kanyang mahiwagang talento, ang mga mahiwagang elemento sa hangin ay patuloy na umaakyat sa kanyang katawan na parang nakita nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa kontinente ng Chanshuan, kapag ginaisang ng isang ordinaryong tao ang kanilang mahiwagang talento, ang mga mahiwagang elemento sa hangin ay papasok din sa kanilang katawan at pagbutihin ang kanilang katawan upang mas madali para sa kanilang katawan na makalapit at mag-imbak ng mga mahiwagang elemento sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga mahiwagang elemento na pumasok sa kanilang katawan ay hindi kasing baliw ng kay Huang Feng. Hindi sila nakikita ng mata, at tanging katawan lang ang nararamdaman. Ang bilis ng pagsasama ay napakabagal. Sa pangkalahatan, ang isang tao ay mangangailangan ng 1 o 2 araw upang sumipsip ng mga mahiwagang elemento sa unang pagkakataon at magising ang kanilang mahiwagang talento. Bukod dito, maaari lamang silang sumipsip ng isang uri ng mahiwagang elemento sa hangin, at pagkatapos ay maaari lamang nilang linangin ang mahika na tumutugma sa mahiwagang elementong iyon. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Ang iba't ibang mahiwagang elemento sa hangin ay payak na bumuhos sa kanyang katawan ng walang pinipili, pinupuno ang kanyang katawan at binago ang kanyang estado. Siyempre, hindi alam ni Huang Feng ang sitwasyong ito, at walang sino man ang magpapaliwanag nito sa kanya. Si Huang Feng ay nasa ganitong estado ng 2 oras. Nakahinga na ang pagsimangot na kanina ay dahil sa sakit. Unti-unting bumagsak ang kanyang katawan pabalik sa kama, at hindi nagtagal, nagising siya. Anong nangyari sa akin ngayon? Nahimete ba ako? Tulala si Huang Feng. Sa oras na ito, ang sakit mula sa dati ay ganap na nawala at napalitan ng komportableng pakiramdam. Sa oras na ito, naramdaman pa niya na ang hangin ay naging mas matamis, at tila siya ay may malabong pakiramdam ng pagpapalagayang loob sa nakapaligid na hangin. Biglang naalala ni Huang Feng na nagkaroon siya ng pagbabagong iyon dahil uminom siya ng enlightenment pill. Kaya ngayon, nagising ba niya ang kanyang mahiwagang talento? Nagmamadaling ginamit ni Huang Feng ang pamamaraang binanggit sa aklat na Introduction to Meditation. Naka-cross-legged siya sa kama at itinuon ang kanyang kamalayan sa kanyang dantian. Sure enough, may nakita siyang 5 kulay na bola ng liwanag na lumulutang doon. Hindi tama yan. Hindi ba sinabi ng libro na ang bola ng liwanag na ito ay tumutugma sa isang tiyak na mahiwagang talento na aking nagising? Ngunit hindi nito sinabi kung ano ang katumbas na 5 kulay na bola ng liwanag. Walang binanggit na 5 kulay na bola ng liwanag. Si Huang Feng ay may ilang mga pagdududa, ngunit malinaw naman, walang sino man ang magpapaliwanag nito sa kanya. Kalimutan mo na, baka kasi iba ang environment sa Earth sa Chanshuan continent na iyon. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Ngayon na ang kanyang mahiwagang talento ay nagising, pagkatapos ay oras na upang magnilay. Tiningnan muli ni Huang Feng ang libro, at pagkatapos ay umupo sa kama ayon sa paglalarawan. Ang poster ng pag-upo ni Huang Feng ay tuwid at natural. Nakapikit ang kanyang noo, namumula ang kanyang dibdib, at ang kanyang mga balikat at balakang ay nasa isang tuwid na linya. Ang kanyang paghinga ay panay at maayos, pantay at malalim, tulad ng isang patak ng tubig na patuloy na umaagos. Bumaon ang kanyang kamalayan sa kanyang dantian, at nakontrol ang 5 kulay na bola ng liwanag sa kanyang dantian. Nakita niya ang bola ng liwanag na dahan-daw ang umiikot, at ang mga mahiwagang elemento sa nakapalibot na hangin ay muling sumugod patungo sa katawan ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, hindi na ito masyadong exaggerated gaya ng dati, at hindi ito makikita ng mata. Gayunpaman, ang bilis ay hindi pa rin mabagal, at ang bilis ng pagsipsip ng mga mahiwagang elemento ay tinutukoy ng isang mahiwagang talento. Mula sa puntong ito,
ang mahiwagang talento ni Huang Feng ay talagang hindi masama. Kabanata 25. Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Feng ay na pagkatapos uminom ng enlightenment pill, hindi agad magising ang kanilang magic talent. Magkaiba ang lahat, ngunit tatagal ito ng kahit isang linggo. Ito ay dahil ang oras na kinakailangan para sa paggising ay nauugnay sa talento ng tao. Kung ang isang tao ay hindi magising sa kanilang sarili, kung gayon ang kanilang talento ay tiyak na hindi ganoon kahusay. Malinaw na iba ang sitwasyon ni Huang Feng. Hindi dahil sa hindi niya kayang gumising mag-isa dahil sa kanyang mahinang talento, ngunit dahil limitado siya sa kapaligiran ng buong Earth. Gayunpaman, mayroong maraming mga mahiwagang elemento sa Earth, at walang sinuman ang sumisipsip sa kanila sa mahabang panahon. Ang mga mayayamang elementong ito ay palaging nasa paligid ng mga tao, at kailangan nila ng labasan. Sa makatuwid, sa sandaling uminom si Huang Feng ng enlightenment pill, ginaisen niya ang kanyang talento sa mahika. Sa isang tiyak na lawak, ang mga mahiwagang elemento sa paligid niya ang nagkusa na sumugod sa kanyang tabi at tulungan siyang gisingin ang kanyang talento sa mahika. Kung hindi ito posible para sa kanya na gisingin ang kanyang talento sa mahika ng ganoon kabilis. Siyempre, hindi masama ang kanyang sariling talento. Ang swerte ni Huang Feng ay talagang hindi masama. Nang dalhin sa kanya ng storage box ang enlightenment pill, dinala din ito sa kanya ang aklat na Introduction to Meditation. Ang aklat na ito ay hindi itinuturing na isang bihirang bagay sa kontinente ng Chanshuan. Makikita rin ito sa mga lansangan. Ang ilang mga tao na hindi ginaisang ang kanilang talento sa mahika ngunit nais na gisingin ang kanilang talento sa mahika ay bibili nito at babalik upang magsanay ng mag-isa, umaasa na maaari nilang gisingin ang kanilang talento sa mahika sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Siyempre, ito ay napakahirap. Gayunpaman, dahil maraming tao ang bumili nito, marami sa kanila ang hindi marunong bumasa at sumulat. Sa makatuwid, may mga larawan sa loob upang makatulong sa pagsasanay. Kung hindi, maaaring hindi talaga maintindihan ni Huang Feng. Matapos pumasok si Huang Feng sa estado ng pagmumuni-muni, naramdaman niyang nagbago ang lahat sa paligid niya. Pakiramdam niya ay tumaas ng husto ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang mahinang pag-uusap ng mag-asawa sa ibaba, at mas tumutugon ang kanyang paghipo. Pakiramdam niya ay may mga bagay na pumasok sa kanyang katawan mula sa himpapawid, ngunit ang mga bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng isang napakakilalang pakiramdam. Walang kahit kititing na intensyon ang kanyang katawan na tanggihan sila. Unti-unting lumipas ang oras habang nagmumuni-muni si Huang Feng. Sa isa pang espasyo-oras, ito ay kasalukuyang araw. Sa tulong ng kanyang alipores, si Ouyang Xingwen ay maayos na tumakbo palabas ng kanyang bahay at lumabas upang hanapin ang kanyang mga kaibigan upang maglaro sa bangkang bulaklak. Naisip ng kanyang kaawa-awang ama na sa lahat ng oras na ito ay nagsasaka siya sa mga saradong pinto. Kinagabihan, bumalik si Ouyang Xingwen na amoy alak. Gusto niyang magpalipas ng gabi sa bangka. Kung tutuusin, mas masaya doon kapag gabi. Gayunpaman, natakot siya na ang kanyang ama ay susuriin siya sa gabi, kaya't maaari lamang siyang bumalik ng hindi gusto. Ang ganda at kaakit-akit talaga ni Miss Little Rui. Hindi, hahanapin ko siya bukas at hilingin kong kantahan niya ako ng kaunting kanta. Kakantahin niya ang 18 touches. Ungol ni Ouyang Xingwen habang pasuray-suray na pasulong. Sa tabi niya ay si Wang na maingat na umalalay kay Ouyang Xingwen, natatakot na siya ay mahulog. Master, dahil din sa gwapo at talented mo. Kung hindi mai-inlove sa'yo si Miss Little Rui sa unang tingin. Nabalitaan ko na marami siyang ni-reject na mayamang young masters. Nambobola si Wang habang naglalakad. It makes sense, it makes sense. I was wondering why she looked at me as soon as she saw me. She really has good taste and found that I'm different. Tumango si Ouyang Xingwen at sinabi. Nang makitang ganito si Ouyang Xingwen, alam niyang hindi niya kayang umakyat sa dingding ng courtyard. Kung hindi, mahirap kung mahulog siya. Sa makatuwid, maaari lamang siyang dalhin ni Wang sa harap ng pintuan. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ng gatekeeper si Ouyang Xingwen sa ganitong estado. Madalas siyang sumilip at bumalik pagkadilim, kaya hindi na siya nagulat at diretsyong pinagbuksan siya ng pinto. Si Ouyang Xingwen ay tinulungan ni Wang pabalik sa kanyang silid.
Matapos uminom ng isang mangkok ng hangover soup na pinadala ng kasambahay ay medyo matino na siya. Sa pagkakataong ito, naalala niyang may gagawin pa pala siya. Kamakaway ang kanyang kamay para palabasin si Wang Er, lumapit si Ouyang Xingwen sa kanyang kama, kinuha ang brocade box na itinapon niya doon, at binuksan ito ng nakapout. Gusto pa rin ni Ouyang Xingwen na gisingin ang kanyang talento sa mahika. Kung walang magic talent, hindi niya mamanahin ang posisyon ng kanyang ama bilang padre de pamilya. Kahit sa harap ng iba ay hindi niya maitaas ang ulo. Ngunit hanggat nagising niya ang kanyang talento sa mahika, iba ito. Wala siyang pakialam kung anong antas ang maaari niyang linangin sa hinaharap. Kailangan lang niya ang pagkakakilanlan ng isang salamangkero, kahit na ang pinakamababang antas ng magician ay maayos. Gayunpaman, nang buksan niya ang brocade box, medyo natigilan si Ouyang Xingwen. Dahil transparent lang ang package sa loob. May mga bilog na bagay na tila mga table tasks sa loob. Isa pa, may isang librong may makulay na pabalat, ngunit hindi niya alam ang mga salita sa libro. Anong ginagawa ni tatay? Di ba sabi niya, Introduction to Meditation, book yun. Bakit? Ito isang libro na hindi ko alam. Hindi ko nga alam ang mga salita, paano ako maglilinang? Nagreklamo si Ouyang Xingwen sa kawalan ng kasiyahan. Dinampot niya ang magazine na hindi niya alam at casual na binaliktad ito ng ilang beses. Nalaman niyang medyo maraming salita ang nasa loob, ngunit hindi niya talaga alam. Pagkatapos noon, inihagis niya ang magazine sa ilalim ng kama at hindi na ito pinansin. Ano ang mga bagay na ito? Awakening Wisdom Pill. Hindi ba napakabihirang ang Awakening Wisdom Pill? Bakit ang dami dito? Di ba sabi ni tatay isa lang? Bakit ang dami? Kinuha ni Ouyang Xingwen ang pakete na may ilang pagdududa. Matapos mapunit ay kumuha siya ng isa at inilagay sa bibig niya. Agad namang nagningning ang mga mata niya. Ang lasa ay talagang napakasarap. Ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa mga katanji tanging merienda na karaniwan niyang kinakain. Naku, ang sarap talaga ng Awakening Wisdom Pill na ito. Nakakamangha talaga ang alchemy master na yun. Hindi lang siya nag-refine ng pill, pero nakatikim din siya ng ganoong kasarap. Bihira talaga, ungol ni Ouyang Xingwen habang kumakain. Nang magsimula na siyang kumain, hindi na siya tumigil. Hindi nagtagal at natapos niya lahat ng nasa bag. Sa pagtingin sa walang laman na bag, hindi napigilan ni Ouyang Xingwen na dilaan ang kanyang ibabang labi. Mas gusto pa niya. Matapos itapon ang pakete, umupo si Ouyang Xingwen para maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabigo siya. Hindi man lang nagbago ang katawan niya. Sa halip, medyo nakaramdam siya ng pagod dahil nag-aksaya siya ng maraming enerhiya sa Little Zin sa maghapon. Hindi nagulat si Ouyang Xingwen sa resultang ito. Hindi niya akalain na kaya niyang gisingin ng ganoon kabilas ang kanyang magical talent. Kaya naman, pagkatapos makaramdam ng kaunting pagod, paimpol siyang humiga sa kama. Hindi nagtagal, napuno ng kanyang hilik ang buong kwarto. Ang hindi alam ni Ouyang Xingwen ay hindi lamang niya magagawang gisingin ang kanyang mahiwagang talento ngayon, ngunit hindi rin niya ito magagawang gisingin sa hinaharap. Kabanata 26. Nako, comfortable talaga. Kinaumagahan, nang sumikat ang araw, sa wakas ay nagising si Huang Feng mula sa kanyang pagmumuni-muni. Bagamat hindi siya nakatulog buong gabi, hindi siya nakaramdam ng pagod. Siya ay puno ng enerhiya, at ang kanyang kalagayan ay mas mabuti kaysa sa dati. Tiningnan muna ni Huang Feng ang makulay na light ball sa kanyang dantian at nalaman niyang hindi nagbabago ang laki nito, ngunit ipinakita nito na mas maliwanag ito. Siyempre, maaaring ito ay sariling imahinasyon ni Huang Feng. Sabagay, isang gabi lang naman siya nag-cultivate kaya hindi dapat masyadong halata. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay ang bilis ng kanyang kasalukuyang cultivation ay nagpapataas ng magic power sa kanyang katawan ng mas mabilis kaysa sa mga henyong iyon sa Chanchuan continent. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring maraming mandirigma at salamangkero doon, at lahat sila ay sumisipsip ng enerhiya mula sa hangin upang palakasin ang kanilang sarili. Kaya lang iba ang manifestation. Bagamat maaaring mabawi ang enerhiya sa hangin, may limitasyon sa oras kung tutuusin. Bilang isang resulta, ang enerhiya sa hangin ay bababa at ang bilis ng paglilinang ng mga tao ay magiging mas mabagal at mas mabagal. Gayunpaman, iba ang lupa. Kahit na ang hangin dito ay hindi kasing ganda ng doon,
wala masyadong tao ang naglilinang dito, at wala ring mga salamangkero. Ngayon ay si Huang Feng na lang. Bagamat kasi simula pa lamang niya, sa ganitong paraan, ang buong mundo ay hindi nakikipagkompetensya sa kanya para sa enerhiya na ito. Ang bilis ng kanyang cultivation ay natural na napakabilis. Tiningnan ni Huang Feng ang oras at handa. Nang bumangon, bagamat mas maaga ng kaunti ang oras na ito kaysa kanina, hindi man lang siya inaantok ngayon. Sa oras na ito, nalaman niya na pagkatapos niyang makuha ang Awakening Wisdom Pill kagabi, ang mga bagay sa storage box ay nasa lupa pa rin. Sa madaling salita, walang laman ang buong storage box kagabi, kaya imposibleng baguhin ang anuman. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting awa sa kanyang puso, dalawang bagay ang nakuha niya ng sabay-sabay kahapon. Si Huang Feng ay nasisiyahan pa rin. Bagamat sinayang niya ang isang gabi, katanggap-tanggap pa rin ito. Matapos ilagay ang lahat ng mga bagay sa lupa sa storage box muli, si Huang Feng ay naghilamos at naghanda para magtrabaho. Kuya Wang, bakit palagi mo akong tinititigan? Sa opisina ng seguridad, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Huang Feng, si Brother Wang ay patuloy na nakatitig sa kanya, sinasadya o hindi sinasadya, at ang iba ay tila ganoon din. Sabi ko, anak, marunong ka bang gumamit ng mahika o ano? Isang gabi kitang hindi nakikita, iba ang pakiramdam ng buong katawan mo. Tumigil lang si Brother Wang sa pagtatago at tinitigan si Huang Feng habang nagsasalita ito. Iba, paanong iba? Bumilis ang tibok ng puso ni Huang Feng. Hindi kaya pagkatapos ng isang gabi ng pagmumuni-muni o ng Awakening Wisdom Pill, nagbago ang kanyang hitsura. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi ako tatanggihan ni na tatay at nanay, di ba? I can't really tell what's different. Wala ka namang pinag-iba sa surface, pero mas energetic ka. May ganyan ka, tama, ugali. Tinitigan ni Wang Ge si Huang Feng at sinabing. Nang marinig na ang kanyang hitsura ay hindi nagbago, si Huang Feng ay napanatag. Hindi man siya gwapong lalaki, ang kanyang hitsura ay bigay ng kanyang mga magulang, at hindi niya naisip na baguhin ang kanyang mukha. Ngayong narinig niya na nagbago ang kanyang ugali, nahulaan ni Huang Feng na maaaring sanhi ito ng Awakening Wisdom Pill at pagmumuni-muni. Ang hirap talagang sabihin ng ugali. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na kasama nito, at ang ilan ay binuo. Gayunpaman, kahit na ano, ang mga taong may ugali ay palaging mas kaakit-akit. Alam ni Huang Feng na siya ay isang ordinaryong tao noon, at wala siyang anumang ugali. Anak, lumabas ka ba kasama si President Su kahapon at nakatagpo ng isang magandang bagay? Ang mga tao ay nasa mataas na espiritu kapag sila ay nasa mabuting kalooban. Hulaan ni Kuya Wang, siguro, I must be very happy to go out with the beautiful President. Sabi ni Huang Feng, sinabihan siya ni Su Yamo na huwag sabihin sa iba ang nangyari sa labas ng pabrika kahapon, kaya natural na hindi niya ito masabi. Totoo naman, siya nga pala, kumusta si President Su? Wala pang sumama sa kanya dito. Kaka-rating mo lang dito at nakatagpo ka na ng napakagandang bagay. Nabalitaan ko na si President Su ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon ding magandang personalidad. Ibang-iba ito kay President X. Sabi ni Kuya Wang na puno ng tsismis ang mukha. Palaging may iisang wika ang mga lalaki pagdating sa mga paksang pambabae. Nang marinig ang mga salita ni Brother Wang, naisip ni Huang Feng ang Kat-Anji tanging hitsura, perpektong figure, at cute na hitsura ni Pangulong Su nang siya ay nagising. Talagang perpekto at cute na babae si President Su. Kung sino ang mapapangasawa sa kanya ay tiyak na nakaipon ng merito sa ilang buhay. Napabuntong hininga si Huang Feng. Si Su Yamo ay hindi lamang ang pinakamagandang babae na nakita niya sa ngayon, ngunit ang kanyang personalidad ay napakabuti rin. Hindi siya minamaliit dahil sa pagkakaiba ng katayuan nilang dalawa. Nagmalasakit pa nga siya sa kanya noong nasugatan siya na napakabihirang. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito ni Huang Feng, nakita niya na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Brother Huang. Tsaka parang, nakatingin sa likod niya yung mga mata niya. Lumingon si Huang Feng na may kaunting pagdududa, at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya alam kung kailan, ngunit dumating na sina Su Yamo at Zhang Wei sa kanilang opisina. Sa sandaling ito, nakatayo silang dalawa sa likuran niya. Ang mukha ni Su Yamo ay medyo hindi natural na pula. Malinaw, ngayon lang niya narinig ang mga salita ni Huang Feng.
Ubo-ubo. Si Huang Feng ay nagmamadaling umubo ng 2 beses upang pagtakpan ito. Tumayo siya at sinabing, President Su, Direktor Zhang, bakit ka nandito? Sa oras na ito, tumingin din si Brother Wang at ang iba pa. Anong wala? Hindi ba tayo pwedeng sumama? Si Su Yamo ay sinakaw si Huang Feng, at pagkatapos ay tinitigan siya ng masama. Pwede kang sumama, pwede kang sumama. Si Huang Feng ay ngumiti ng papuri. Tumingin muli si Su Yamo sa kanya, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Tumingin din si Zhang Wei kay Huang Feng, ngunit halatang may malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. Hindi ito maintindihan ni Huang Feng saglit, pagkatapos ay tumalikod at lumabas kasama si Su Yamo. Dumaan sina Su Yamo at Zhang Wei sa opisinang ito. Dahil sa usapin kahapon, medyo nag-aalala si Su Yamo kung okay ba talaga si Huang Feng, kaya pumasok siya para tingnan. Ngunit hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay talagang nagsasalita tungkol sa kanya sa iba pang mga kasamahan. Nang maisip niyang nakatulog siya kahapon sa sasakyan nito, at nang magising siya, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang puso. Para bang ang kanyang mas pribadong panig ay nakita ni Huang Feng. Huang Feng, ikaw ito. Pagkalabas ni Su Yamo at Zhang Wei, binigyan ni Brother Wang si Huang Feng ng thumbs up. Ang tapang mo talaga. Sinabi mo talaga yan sa harap ni President Su. Ang iba ay tumingin din kay Huang Feng ng may paghanga. Ang isa sa kanila ay pinaalis dahil tumingin siya kay Xi Mengzhou ng kaunti, at ang kanyang mga mata ay medyo mapangahas. Sinabi yon ni Huang Feng sa harap ni Su Yamo. Kung si Su Yamo ay papalitan ni Xi Mengzhou, malamang na mag-impake si Huang Feng at umuwi. Kabanata 27. Paano ko nalaman na pupunta siya sa atin? Sabi ni Huang Feng na may mapait na ngiti. Talagang hindi niya alam na pumasok si Su Yamo. Kung hindi, tiyak na hindi niya iyon sasabihin. Ang pakikipag-usap tungkol sa pinuno sa likuran niya, isang magandang pinuno, at ang pinag-uusapan ay ang hitsura ng iba. Ito ay talagang medyo sobra. Gayunpaman, magaling talaga si President Su. Hindi kanya sinisi, sabi ni Kuya Wang. Well, napakagaling ni President Su. Sabi ni Huang Feng. Ang ganitong uri ng babae ay ang pinakamahusay. Siya ay may parehong pera at hitsura. Siya ay isang makatarungan, mayaman at magandang babae. Hindi niya alam kung sinong bastard ang makikinabang sa kanya sa hinaharap. Maginhawa pa rin ang buhay ng isang security guard. Hanggat walang darating para manggulo, si Huang Feng at ang iba pa ay napaka-relax sa buong araw. Hindi naman nila kailangang maging kasing abala ng mga white-collar employees sa loob. Kailangan lang nilang gumala paminsan-minsan. Gayunpaman, ito ay higit pa sa palabas. Dumating ang oras ng pag-alis sa trabaho. Kinamusta ni Huang Feng ang kanyang mga bagong kasamahan at handa nang umalis sa trabaho at umuwi. Ang kanyang kalooban ay katulad ng sa isang mag-aaral sa elementarya na pumapasok sa paaralan. Araw-araw, inaabangan niya ang pag-uwi ng maaga. Umaasa rin siyang makakauwi ng maaga at makita kung anong mga kayamanan ang makikita sa kanyang storage box. Gayunpaman, nang aalis na si Huang Feng, tumunog ang kanyang cellphone. Ito pala ay isang tawag ng kanyang kaklase at kaibigan na si Guo Liang. Hello, Liang Zi, ano ang problema? Sabi ni Huang Feng habang naglalakad. Sina Huang Feng at Guo Liang ay magkaklase sa universidad at sa parehong dormitoryo. Sa buong universidad, nagkaroon siya ng pinakamagandang relasyon kay Guo Liang. Pagkatapos ng graduation, pareho silang nanatili sa Jiangzhou para magtrabaho. Ang pagkakaiba ay si Guo Liang ay isang katutubong ng Jiangzhou at si Huang Feng ay hindi. Sa makatuwid, sa ilang mga koneksyon mula sa kanyang pamilya, si Guo Liang ay nakahanap ng magandang trabaho. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi gaanong pinalad. Iminungkahi din ni Guo Liang na tulungan si Huang Feng na makahanap ng trabaho, ngunit tumanggi si Huang Feng. Ang isang dahilan ay ayaw niyang mahirapan siya. Kung tutuusin, kung tutulungan niya ang kanyang sarili, mahirap gamitin ang mga koneksyon ng kanyang pamilya. Ang isa pang dahilan ay dahil sa oras na iyon, si Huang Feng ay kakaalis lang ng paaralan at naging mapagmataas at mayabang. Paano siya magiging handa na tanggapin ang tulong ng iba? Higit pa rito, kahit natulungan siya ni Guo Liang na makahanap ng trabaho, hindi niya naisip na ito ay magiging napakahusay. Kung tutuusin, ang pamilya ni Guo Liang ay isang ordinaryong pamilya lamang sa Jiangzhou. Baliw, hindi ba kita hahanapin kung wala?
Dumating ang boses ni Guo Liang, narinig ko na nawalan ka na naman ng trabaho. Paano naman? Sundin si Tio Guo, at ginagarantiya ko na magkakaroon ka ng magandang buhay. Panipi, madalas magbiro ang dalawa, kaya walang pakialam si Huang Feng. Ngumiti siya at sinabing, "Go to hell. Kung susundin kita, natatakot akong mabenta ako. Hindi ko nga alam. Ganyan ba akong tao?" Sabi ko, "Baliw, huwag kang maling magbintang sa isang mabuting tao." Sinabi ni Guo Liang, "Sa totoo lang, nagre-recruit ang kumpanya namin kamakailan. Maganda ang relasyon ko sa mga tao sa Human Resources Department. Kung gusto mong sumama, makakatulong ako para makausap sila. Hindi mo isasakripisyo ang iyong katawan, tama?" Ngumiti si Huang Feng. "Kailangan mo pa ba akong magsakripisyo? Kapag ako, si Uncle Guo, ay nakatayo doon, ang mga mata ng mga babaeng iyon ay patuloy na nakatingin sa akin. Hindi ko sila mapipigilan." "Ay, hindi ko mapigilan," sabi ni Guo Liang. Alam ni Huang Feng na nagyayabang si Guo Liang, ngunit ang lalaking ito ay talagang gwapo at magaling magsalita. Noong siya ay nasa universidad, marami siyang na-date na babae. "Okay, hindi ako pupunta sa lugar mo. Nakahanap ako ng trabaho. Ilang araw na akong nagtatrabaho. Nahuhuli na ang balita mo," ani Huang Feng. "Nahanap mo na. Saan ito? Ito ba ay pansamantalang trabaho? Baliw, makinig ka sa akin. Huwag kang gumawa ng ganoong trabaho. Walang kinabukasan. Kung ayaw mong magtrabaho sa akin, matutulungan kitang maghanap ng ibang kumpanya," sabi ni Guo Liang. "Talagang hindi na kailangan. This time it's very good. The treatment is much better than before. Kapag hindi na talaga ako makaligtas, hihingi ako kay Uncle Guo ng tulong," ani Huang Feng. "Ayos lang yan. Huwag kang ang matigas ang ulo. That's for sure. Hindi ako magiging magalang sa'yo nun. Well, may appointment lang ako sa mga kasamahan ko para pumunta sa bar mamayang gabi. Maaari kang sumama sa akin at ipagdiwang ang paghahanap mo ng magandang trabaho," sabi ni Guo Liang. "You are having a party with your colleagues. Bakit ako pupunta? Next time." Tumanggi si Huang Feng. Gusto niyang bumalik ng maaga ngayon. Wala nang next time. Hindi naman seryosong party. Dalawang magkaibigan lang. Let me tell you in advance. Magaganda ang dalawang ito. Huwag kang magsisi kung hindi ka sasama, ani Guo Liang. "Hindi ako pupunta kahit magagaling silang mga dilag," sabi ni Huang Feng. Ngayon sa puso niya, mas mahalaga ang storage box kaysa sa mga dilag. "Wala ka talagang bait na bata ka. Tinutulungan kita sa panghabang buhay mong problema. Sige, huwag kang magsalita ng kalokohan." 7:30 ng gabi, Dream Bar. "Ikaw bata, kunin mo lahat para sa akin." Pagkatapos noon, hindi na binigyan ni Guo Liang ng pagkakataon si Huang Feng na tumanggi at direktang ibinaba ang telepono. Mapait na ngumiti si Huang Feng at itinago ang telepono. Mukhang kailangan pa niyang pumunta ngayon. Gayunpaman, may oras pa. Uuwi muna siya. Hindi naman talaga siya babalik para kunin ang mga gamit, pero gusto niyang makita ang storage box. Gayunpaman, nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan at isa-isang inilabas ang mga bagay sa storage box, nadismaya siyang malaman na walang nawawala. Imposibleng may bagong lumitaw. Gayunpaman, medyo handa pa rin si Huang Feng para sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, walang tumpak na agwat ng oras para sa pagpapalit ng kahon ng imbakan. Normal lang na wala ka ngayon. Si Huang Feng ay hindi nagmamadaling lumabas. Sa halip, kinuha niya ang aklat na Introduction to Meditation mula kahapon. Sa dulo ng aklat na ito, nakakita siya ng ilang simpleng magic spells kahapon. Para kay Huang Feng, na mahilig magbasa ng mga nobela noong kolehiyo, ang pag-alam sa pagkakaroon ng mga spelling na ito ay hindi nakakagulat. Gayunpaman, ang Introduction to Meditation na ito ay orihinal na isang beginner-level magic book. Sa makatuwid, ang mahika na naitala sa likod nito ay hindi isang malalim na salamangka. Simpleng basic magic lang iyon, tulad ng Fireball Spell, Ice Bullet Spell, Wood Vine Spell, at iba pa. Lahat sila ay pangunahing magic ng iba't ibang elemento. Malamang, ang mga mangangalakal na iyon sa kontinente ng Chanshuan ay nagtala ng mga magic spell na ito sa likod. Sa ganitong paraan, kung magising ng sinuman ang talento para sa mahika, matututunan nila ang mga pangunahing magic spells na ito. Dahil ito ay pangunahing mahika,
ang mga incantation para sa mga magic spells na ito ay napakasimple. Kahit na hindi maintindihan ni Huang Feng ang ibig sabihin ng mga ito, naisalo pa rin niya ang mga ito. Ang mga high-level na magic spell ay bihira kahit sa Chanshuan continent. Sa bawat pamilya at maging sa mga imperyo, ang mga high-level na magic spells ay hindi mabibili ng salapi. Hindi man lang sila makikita ng mga normal na tao, kaya natural, hindi sila lilito sa introduction to meditation, na ito na parang stall sa kalye. Talagang nangangailangan ng mana ang mga kasanayan sa mahika sa paghahagis. Pagkatapos ng isang gabi ng pagninilay-nilay kagabi, pati na rin ang mana na nakuha niya nang gisingin niya ang kanyang mahiwagang talento, si Huang Feng ay mayroon na ngayong ilang reserba sa kanyang katawan. Kaya, sa teorya, kaya na niya ang mga spells na ito. Kabanata 28. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Huang Feng na ito ay theoretical ay dahil hindi pa niya ito naisasagawa. Kahapon, abala siya sa pagmumuni-muni at hindi tumingin sa mga spells na ito. Pagkagising niya kaninang umaga, pumasok siya sa trabaho at wala siyang oras para mag-practice. Ngayong may oras na siya, handa na siyang subukan ito. Sa pangkalahatan, ang isang tao ay maaari lamang gumising ng isang uri ng elemento ng mahika, na nangangahulugan na maaari lamang nilang linangin ang isang uri ng elementong mahika. Halimbawa, ang isang tao na nagising sa talento ng elemento ng apoy ay maaari lamang sumipsip ng elemento ng apoy sa hangin habang naglilinang, at maaari lamang gumamit ng fire elemental magic. Ang ibang uri ng mahika ay hindi maaaring gamitin. Gayunpaman, hindi ito alam ni Huang Feng. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga bagay sa kontinente ng Chanshuan. Nang makita niyang may iba't ibang uri ng mahika ang booklet na ito, handa na siyang magsanay. Una, handa si Huang Feng na magsanay ng water elemental magic. Tahimik siyang sumigaw ng spell. Pagkatapos, naramdaman niya na ang makukulay na bola ng liwanag. Sa kanyang katawan ay may bakas ng mga transparent na elemento na humiwalay dito at dahan-dahang natipon sa kanyang kanang kamay. Kasabay nito, naramdaman niya na ang hangin sa paligid niya ay tila may mga mahiwagang elemento na nagkukumpulan sa kanyang kanang kamay. Matapos gisingin ang talento ng mahika, naging mas sensitibo ang pangunawa ni Huang Feng sa mga mahiwagang elemento sa hangin sa paligid niya. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ni Huang Feng, ang isang water ball ay dahan-dahang namuo sa kanyang kanang kamay at patuloy na lumalaki. Nang maramdaman niya na ang bakas ng mga transparent na mahiwagang elemento sa kanyang katawan ay ganap na nahugot, ang bola ng tubig sa kanyang kamay ay tumigil sa paglaki. Sa oras na ito, ang bola ng tubig ay kasinlaki na ng isang mangkok. Itinaas ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay sa harap ng kanyang mga mata at pinagmasdan ang water ball. Puno ng kuryosidad ang kanyang puso. Ito ang unang beses na gumamit siya ng mahika, kaya tuwang-tuwa siya. Ang water ball na ito ay lumutang sa ibabaw ng kanyang kamay at hindi tuluyang nahawakan ang kanyang kamay. Ang bola ng tubig ay transparent at ang tubig sa loob ay tila mabagal na umaagos. Gustong subukan ni Huang Feng ang kapangyarihan ng water ball na ito, kaya ginamit niya ang kanyang isip upang kontrolin ito sa paglipad. Dahil ang bagay na ito ay ipinatawag niya, maaari niyang gamitin ang kanyang isip upang kontrolin ito at hindi na kailangang gamitin ang kanyang lakas upang ihagis ito. Ang bola ng tubig ay tumama sa dingding at muling naging likido, dahan-dahang umaagos pababa sa dingding. Hindi nalaman ni Huang Feng kung gaano ito kalakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang baguhan na magic, kaya't si Huang Feng ay walang masyadong pag-asa. Pagkatapos mag-eksperimento sa water magic, sinubukan ni Huang Feng ang iba pang uri ng magic. Nagawa niyang i-cast ang mga ito ng maayos, ngunit dahil hindi siya pamilyar sa mga ito, kailangan niya ng maraming oras para i-cast ang mga ito. Gayunpaman, nakabasa si Huang Feng ng mga katulad na nobela at alam niya na ang mga high-level magician ay agad na nakapagbigay ng mababang level na magic na ito. Hindi na nila kinailangan ang pag-awit ng mga incantation, o ang oras na inaabot sa pag-awit ay napakaikli. Siya ay isang junior magician lamang, at nagsimula pa lang siyang mag-cast ng magic. Normal na sa kanya ang medyo mabagal. Kasabay nito, natuklasan din ni Huang Feng ang misteryo ng kanyang mahika. May kinalaman ang lahat sa makukulay na bowl ang liwanag sa kanyang katawan. Kapag gumamit siya ng isang tiyak na uri ng mahika, ang mga elemento sa light ball ay paghihiwalayin at tipunin sa kanyang kamay.
Kasabay nito, aakitin nito ang mga mahiwagang elemento sa himpapawid na magtipon. Ang kapangyarihan ng mahika na ito ay nauugnay sa dami ng mga mahiwagang elemento na kanyang natipon. Maraming mahiwagang elemento sa himpapawid, ngunit kung magkano ang maaaring matipon ay depende sa dami ng mga mahiwagang elemento na nakaimbak sa kanyang katawan. Sila ang mga panimulang aklat. Kung wala ang pang-akit ng mga mahiwagang elemento sa katawan, ang mga mahiwagang elemento sa hangin ay hindi talaga lalapit sa kanya. Ang mga mahiwagang elemento sa kanyang katawan ay ang mahikang nakuha niya sa panahon ng pagninilay-nilay. Malinaw, kung mas marami siyang magic, mas malakas ang magic na ginamit niya. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng ilang high-level magician kahit na gumamit sila ng low-level magic. Siyempre, sa proseso ng pangangalap ng mahika, maaaring huminto si Huang Feng anumang oras. Sa ganitong paraan, mapipigilan niya ang mga mahiwagang elemento sa kanyang katawan na maubos at hindi na magamit muli ang mahika. Matapos maunawaan ang puntong ito, naunawaan din ni Huang Feng ang kahalagahan ng pagmumuni-muni. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagmumuni-muni ay madaragdagan ng isang tao ang dami ng mana na nakaimbak sa kanyang katawan. Kapag naubos na ang mana ng isang tao, kahit ang isang advanced na mago ay hindi makakatalo sa isang beginner warrior. Matapos ihinto ang paggamit ng mahika, naramdaman ni Huang Feng ang mga mahiwagang elemento sa hangin na dahan-daang nagtipon sa kanyang katawan, na pinupunan ng mahika na katatapos lang niyang gamitin. Sa oras na ito, hindi siya nagmumuni-muni. Sa madaling salita, ang magic na ginamit niya sa paggawa ng magic ay maibabalik ng kanyang sarili. Gayunpaman, dapat itong ibalik sa dating halaga at hindi tataas. Kung gusto niyang dagdagan ang pinakamataas na limitasyon ng magic, kailangan niyang magnilay. Matapos maunawaan ang puntong ito, naramdaman ni Huang Feng na mas naiintindihan niya ang mahika. Kung tutuusin, walang ibang mage sa mundong ito maliban sa kanya. Kaya naman, dahan-dahan lang niyang tuklasin ang lahat ng may kinalaman sa mahika ng mag-isa. Walang makakausap, at walang makakausap. Sa pagtingin sa oras, wala nang masyadong oras para sa appointment kay Guo Liang. Nagpalit si Huang Feng ng malinis na damit at lumabas. Kung tungkol sa pagpupulot ng sarili, hindi niya naisip na kailangan. Ayos lang basta malinis ang damit niya. Anyway, wala siyang bagong damit, at wala rin siyang kukunin. Ang Dream Bar ay isang magandang bar sa Jiangzhou Bar Street. Si Huang Feng at Guo Liang ay ilang beses nang nakapunta doon. Kung tutuusin, maraming nakakapanlulumong bagay sa buhay. Sa oras na iyon, parehong si Huang Feng at Guo Liang ay medyo nalilito, at ang bar ay malinaw na isang magandang lugar para maglabas ng pressure, kaya ang dalawa ay nakapunta doon ng ilang beses. Sumakay si Huang Feng ng taxi papunta sa bar, tinawagan si Guo Liang para alamin ang kanyang partikular na lokasyon, at dirdiretsong pumasok. Pagkapasok niya sa pinto, may sumasabog na musika mula sa loob. Sa mga oras na ito, kasisimula pa lang ng nightlife, at marami ng tao sa loob, lalo na ang mga kabataan. Maraming tao ang nag-iindayog ng kanilang mga katawan sa ritmo ng musika, at may mga nakaupo doon na umiinom habang pinapanood ang masiglang pulutong. Baliw, eto, nang makitang paparating na si Huang Feng, tumayo si Guo Liang at kumaway mula sa malayo. Iniligtas si Huang Feng sa problema sa paghahanap sa kanya. I say, you brat, I said 7:30. Bakit hindi ka makakapunta ng maaga? You are so punctual, waiting too beautiful woman. Nang dumating si Huang Feng sa gilid ni Guo Liang, pinalo ni Guo Liang ang dibdib ni Huang Feng at sinabing, obviously, matagal na silang nandito. I'm not late, sabi mo 7:30. Hindi ba ako dumating on time? Sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, nakita rin niya ang dalawang magagandang babae sa tabi ni Guo Liang at nakangiting sinabi, kumusta, dalawang magagandang babae? Kaibigan ako ng lalaking ito, si Huang Feng. Kabanata 29. Hello, sabi ng dalawang babae. Halika, ipapakilala ko sila sa iyo. Sa oras na ito, sinabi ni Guo Liang, ang dalawang dilag na ito ay aking mga kasamahan. Ito ay si Zhou Ruolan, at ito ay si Guo Mengan, na mula sa kapareho kong pamilya. Pagkatapos nito, hinayla ni Guo Liang si Huang Feng at sinabing, ito ang aking kaklase at kaibigan sa kolehiyo. Ang kanyang pangalan ay Huang Feng.
Maaari mo siyang tawaging baliw. Nang marinig ang palayaw ni Huang Feng, tumawa ang dalawang babae. Inilibot ni Huang Feng ang kanyang mga mata kay Guo Liang at sinabing, maaari bang huwag mo akong tawagin sa aking palayaw sa harap ng dalawang dilag? Hindi ko talaga kaya, nakangiting sabi ni Guo Liang. Umorder si Huang Feng ng isang baso ng beer at uminom habang nakatingin sa dalawang babae. Talagang maganda ang dalawang babaeng ito, lalo na si Guo Mengan. Siya ay may mahabang buhok, malalaking mata na puno ng tubig, maliit na ilong, at magandang mukha. Dapat bata pa siya, kung ikukumpara sa medyo papalabas na si Zhou Ruolan, tahimik siya. Uminom lang siya ng inumin at nakinig sa usapan ng lahat na may ngiti sa labi. Kahit na tinatawanan niya ang palayaw ni Huang Feng, mababaw na ngiti lang ang ipinakita niya. Ang tahimik na batang babae na ito ay tila hindi tugma sa kapaligiran ng bar na ito. Hindi nagtagal at natuklasan ni Huang Feng na sina Guo Liang at Zhou Ruolan ay tila hindi kasing simple ng mga kasamahan. Kapag nagbiro si Guo Liang, minsan ay malumanay siyang hinahampas ni Zhou Ruolan ng 2 beses. Bukod dito, mayroong ilang maliliit na detalye. Sobrang intimate ng dalawa, at palapit ng palapit ang katawan nila. Gayunpaman, tila hinahabol siya ni Guo Liang, at tila ganoon din ang nararamdaman niya para kay Guo Liang. Sabi ko, Liangzi, tinawag mo ako ngayon. Don't tell me gusto mo akong maging third wheel. Uminom si Huang Feng ng isang subo ng beer at nakangiting sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, bahagyang namula ang mukha ni Zhou Ruolan. Medyo gumalaw din ang katawan niya sa gilid. Lumingon siya at nakipag-chat kay Guo Mengan. I say, you brat. No one will treat you as a mute kung hindi ka magsasalita. I'm afraid that you are sick if you stay at home all day without nightlife. I kindly called you out to play, but you actually don't appreciate it. Sinabi ni Guo Liang, ngunit pagkatapos ay isinandal niya ang kanyang katawan sa tagiliran ni Huang Feng at sinabing, paano ito? Hindi masama, tama, kanina ko pa siya hinahabol, at pakiramdam ko ay interesado siya sa akin. Kaya naman niyaya ko siyang lumabas ngayon. Gayunpaman, malamang na natatakot siyang lumabas mag-isa sa gabi, kaya tinawag niya si Guo Mengan. I asked you to help me distract them. Panipi, alam kong wala kang silbi. Sinabi ni Huang Feng, hindi masama si Zhou Ruolan, ngunit mas maganda si Guo Mengyao. Bakit wala kang ideya tungkol sa kanya? Medyo introvert siya. She's not my cup of tea. Umiling si Guo Liang at sinabing, ano sa palagay mo? Mabait naman ako sa'yo diba? Mag-iiwan ako ng napakagandang babae para sa iyo. Marami siyang manliligaw sa kumpanya namin. Ngayon ay isang pagkakataon. Kung hahawakan mo ito at kunin siya, tayong 4 ay maaaring mag-asawa. Panipi. Hindi naman kasi kailangan kong maghabol ng magagandang babae kapag nakita ko sila. Mabilis na sinabi ni Huang Feng, at saka, hindi ako interesado sa magagandang babae ngayon. Hindi interesado sa magagandang babae. Tumingin si Guo Liang kay Huang Feng, pagkatapos ay umiwas sa gilid at sinabi, F***, huwag mong sabihin sa akin na matagal ka ng single at nagbago ang iyong sexual na oryentasyon. Kung ganoon nga, kailangan kong mag-ingat. Mag-ingat ka my ass. Kahit lalaki talaga ang gusto ko, hindi kita magugustuhan. Mapanghamak na sabi ni Huang Feng. Well, madman, let's get down to business. Ang galing talaga ni Guo Mengan. Gusto mo bang subukang habulin siya? Hindi pwedeng palagi kang single. Iniisip mo pa rin ba si Wang Tungtong? Sabi ni Guo Liang. Nang marinig ang mga salita ni Guo Liang, isang magandang babae ang pumasok sa isip ni Huang Feng. Ang babaeng ito ay si Wang Tungtong, ang tanging kasintahan ni Huang Feng sa universidad. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Naghiwalay sila bago ang graduation. Ang dahilan ng break-up ay napakasimple. Ang pamilya ni Huang Feng ay napaka-ordinaryo at hindi makatugon sa materyal na pagtugis ni Wang Tungtong. Ilang araw pagkatapos ng paghihiwalay ng dalawa, nakita ni Huang Feng at Guo Liang si Wang Tungtong na sumakay sa isang marangyang kotse sa labas ng gate ng paaralan sa gabi. Simula noon, naging strangers na ang dalawa. Anong pinagsasabi mo? Nakalimutan ko na siya. Umiling si Huang Feng at sinabi. Talagang binitawan na niya ang relasyong iyon at itinuring ito bilang isang hindi magandang alaala sa universidad. Buti naman at nakalimutan mo.
Kita mo kung gaano kaganda si Guo Mengan. Mas maganda siya kay Wang Tungtong. Maganda rin ang ugali niya. Kung hindi dahil sa ayaw ko sa kanya, hindi ko siya ipapakilala sa iyo, sabi ni Guo Liang. Hindi naisip ni Huang Feng na magkaroon ng kasintahan ngayon. Bagamat binitawan niya ang bagay ni Wang Tungtong, alam din niya na kung wala siyang sapat na materyal na kondisyon, mas mabuting huwag umibig. Kahit na walang pakialam ang kabilang partido, hindi niya kayang makitang nagdurusa ang kabilang partido kasama niya. Ang bahay na tinitirhan niya ngayon ay inuupahan pa rin. Ang lugar ay ilang metro kwadrado lamang. Hindi niya maaaring hayaang tumira ang iba sa lugar na iyon kasama niya. Sige anak, pansinin mo. Sinabi ni Guo Liang kay Huang Feng, pagkatapos ay lumingon para tingnan ang dalawang babae at sinabing, Ruolan, sumayaw tayo. Ngunit, Mengan, siya. Medyo naantig si Zhou Ruolan, ngunit nag-aalala siya sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Guo Liang, okay lang. Nandito ang kapatid ko. Walang mangyayari. Tumingin si Zhou Ruolan kay Huang Feng, pagkatapos ay tumingin kay Guo Mengan, at sinabing, bueno, Mengan, maupo ka rito. Babalik tayo mamaya. Ate Ruolan, pumunta ka na. Sabi ni Guo Mengan. Pagkatapos noon, naglakad sina Guo Liang at Zhou Ruolan papunta sa dance floor, naiwan sina Huang Feng at Guo Mengan na nakaupo doon. Nang umalis si Guo Liang, kinindatan niya si Huang Feng, sinabi kay Huang Feng na samantalahin ang pagkakataon. Ang pamamahagi na ito ay malinaw na maginhawa para sa kanilang dalawa. Si Huang Feng ay medyo napahiya. Hindi niya alam kung nakita ni Guo Mengan ang maliit na paggalaw ni Guo Liang. Hindi natural na inikat niya ang kanyang katawan at sinabing, Miss Mengan, anong ginagawa mo? Pareho kami ni Sister Ruolan sa Human Resources Department. Sabi ni Guo Mengan. Si Huang Feng ay medyo natigilan. Sinabi ni Guo Liang sa telepono na mayroon siyang magandang relasyon sa mga tao sa Departamento ng Human Resources. Hindi kaya'y tungkol sa kanilang dalawa ang pinag-uusapan niya. Hindi solusyon ang pag-upo ng ganito. Sinabi ni Huang Feng, mukhang interesado si Liang kay Miss Zhou. Well, kanina pa hinahabol ni Supervisor Guo si Sister Ruolan. Mukhang interesado si Sister Ruolan sa kanya. Hindi ito itinago ni Guo Mengan. Supervisor Guo, hindi ko ini-expect na ma-promote ang lalaking ito bilang supervisor. Ngayon ay interesado na rin si Miss Zhou sa kanya. Maganda talaga ang relasyon at career niya, nakangiting sabi ni Huang Feng. Napakabait na tao ni Supervisor Guo. Kaya lang minsan mahilig siyang manligaw sa ibang babae. Kung hindi, pumayag na si Sister Ruolan sa kanya. Sabi ni Guo Mengan, ganyan naman ang lalaking yun. Pero, parang gusto niya talaga si Miss Zhou. Nagbibiro lang siya sa ibang babae. Sabi ni Huang Feng, Kabanata 30. Tama, kung hindi papayag si Sister Ruolan na lumabas ngayon. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya, kaya hinailan niya ako rito. Walang magawang sabi ni Guo Mengan. Kung tutuusin, ayaw niya sigurong maging third wheel. Sa kabutihang palad, narito pa rin si Huang Feng, kung hindi ay lalo siyang minas at awkward. Pinatawag din ako dito ni Liang Zi. Nasa iisang bangka talaga tayo. Nakangiting sabi ni Huang Feng, halika, mag-toast tayo para sa ating karaniwang kapalaran. Hindi tumanggi si Guo Mengan. Itinaas niya ang kanyang inumin at nag-toast kay Huang Feng. Pagkatapos nun, nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Nalaman ni Huang Feng na si Guo Mengan ay hindi talaga introvert. Medyo, natahimik lang siya. Bukod dito, napaka-komportable na makipag-chat sa kanya. Ang dami nilang pinag-uusapan, mas nagkakasundo sila. Biglang naisip ni Huang Feng ang magic na natutunan niya lang. Sinabi niya kay Guo Mengan, Miss Mengan, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng spell. Spell? Anong spell? Sabi ni Guo Mengan. Akala niya ay tungkol sa mahika ang pinag-uusapan ni Huang Feng. Gayunpaman, ang alam ni Huang Feng ay talagang magic, hindi magic. Walang sinabi si Huang Feng. Sa halip, itinaas niya ang baso ng alak sa kanyang harapan at inilagay sa kanyang palad. Pagkatapos, tahimik niyang binibigkas ang basic water spell, ang water ball spell. Noong ginamit niya ang spell na ito dati, ang water ball ay nasuspine sa kanyang palad at hindi direktang nadikit sa kanyang braso. Ngayon na mayroong isang bote ng salamin, hindi ito isang problema sa lahat.
Ang elemento ng tubig sa katawan ni Huang Feng ay dahan-daang natipon sa kanyang baso ng alak. May beer sa baso ng alak, kaya ang beer ay hinaluan ng magic element sa katawan ni Huang Feng at ang tubig sa hangin ay dahan-daang napalitan ng dilaw na transparent na globo. Nanlaki ang mga mata ni Guo Miangan. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Ang kalahating tasa ng beer ay naging dilaw na transparent na globo. Marahang inalag ni Huang Feng ang baso ng alak. Ang transparent na globo ay hindi nasira. Sa halip, patuloy itong nanginginig sa baso ng alak. Paano mo nagawa? Nakakamangha talaga, taos pusong sabi ni Guo Miangan. Ito ay hindi isang lansihin, ngunit isang tunay. Isa pa, binago ito sa harap niya. Walang dayaan. Ito ay talagang mas mahiwagang kaysa sa magic na nakita niya sa TV. Hey, sekreto lang, nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, pinagpag niya ng malakas ang baso ng alak, at ang dilaw na transparent na globo ay nagkalat sa anyo ng likido. Dahil mas maraming elemento ng tubig sa hangin, mas maraming alak sa baso ng alak kaysa dati. Katumbas ito ng pagtunaw ng alak. Gayunpaman, malinaw na hindi mapapansin ni Guo Miangan ang gayong maliit na pagbabago. You're amazing. You can even perform magic. Tumingin si Guo Miangan kay Huang Feng nang may paghanga. Nang makita ni Huang Feng ang kanyang mga mata, naalala niya na ang ilan sa kanyang mga kaklase sa unibersidad ay matututo din ng ilang simpleng magic trick para sa mga babae at masisiyahan sa kanilang mga mata na hinahangaan. Napakadaling manlinlang ng mga babae sa aspetong ito. Walang magawa, pwede kang matuto at maglaro, sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang matuto ng mahika, ang unang beses na ginamit niya ito ay hindi sa labanan, kundi sa mahika, para linlangan ang isang batang babae. Bagamat pumasok na si Guo Miangan sa trabaho, halatang nanatili pa rin siyang inosente noong siya ay nasa paaralan. Anong pinagsasabi mo? Mukhang masaya ka. Sa oras na ito, nakabalik na sina Guo Liang at Zhou Ruolan. Gayunpaman, sa kanilang pagbabalik, halatang bumuti ang relasyon nilang dalawa. Magkahawak kamay silang dalawa at hindi bumitaw sa isa't isa hanggang sa makarating sila sa mesa. Ang bilis mo talaga, sabi ni Huang Feng. Binigyan ni Guo Liang si Huang Feng ng isang mapagmataas na tingin, at pagkatapos ay sinabi, hindi ka rin simple. Mahusay kang nakikipag-chat sa pinakamagandang babae sa aming kumpanya. Huang Feng, kaya mo bang mag-magic? Sa oras na ito, tinanong ni Zhou Ruolan si Huang Feng. Malinaw, sinabi sa kanya ni Guo Miangan. May alam akong maliliit na magic trick. Casual lang akong naglalaro, sabi ni Huang Feng. Di asterisk man, kailan ka pa natuto ng magic? Bakit hindi ko alam? Aba, ikaw at ako ay nagtatago pa. Gusto mo lang magpakitang gilas ngayon sa harap ng kagandahan. Kapag nakita mo ang kagandahan natin Guo Miangan, hindi mo maiwasang magpakitang gilas, sabi ni Guo Liang sa gilid. Malinaw, matagal nang magkakilala ang dalawa, ngunit hindi pa niya narinig na si Huang Feng ay maaaring gumawa ng mahika. Narinig ni Guo Miangan sa gilid ang mga salita ni Guo Liang, at medyo namumula ang kanyang mukha. Tumayo siya at sinabing, pupunta ako sa banyo. Sandali lang, sasamahan kita. Tumayo din si Zhou Ruolan at sinabi. Nang makitang umalis ang dalawang babae, nabangga ni Guo Liang si Huang Feng at sinabing, paano ito? Natutokso ka ba? Gumagamit ka na ng mahika para linlangan ang maliliit na babae ng ibang tao. Ang lansi mo na ito ay hindi gagana sa mga babaeng nasa lipunan sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ito ay talagang epektibo sa isang batang babae tulad ni Guo Miangan na nagpapanatili sa kanyang kainosentehan. Panipi, what are you talking about? I'm just playing casually. Kinuha mo ang dilag para sumayaw at iniwan tayo dito. Hindi ako pwedeng umupo na lang dito sa tabi niya at magkatitigan. Sinabi ni Huang Feng, ngunit, ano ang ibig mong sabihin sa pagkakataong ito? Don't tell me gusto mong maglaro ulit. Panipi. Paano ito? Ang pakikipag-date sa kolehiyo ay para maibsan ang pangungulila sa isa't isa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, talagang naantig si Master Guo, sabi ni Guo Liang. Mabuti naman, sinabi ni Huang Feng, nakikita kong interesado rin si Beauty Joe sa iyo. Kakasabi lang ni Guo Miangan. Gayunpaman, natatakot siya na may iniisip ka pa rin tungkol sa ibang mga babae. Kung gusto mong sabihin ko ito, dapat mong bigyang pansin sa hinaharap.
Dahil nagpasya kang makipag-usap ng maayos, huwag makipaglandian sa ibang mga babae at hayaan si Beauty Joe na hindi maintindihan. I know, nasanay lang ako, medyo nahihiya na sabi ni Guo Liang. Sa oras na ito, bumalik sina Joe Roolan at Guo Mengan. Gayunpaman, nang bumalik ang dalawa, ang kanilang mga mukha ay galit. May kahihiyan at galit pa nga ang mukha ni Guo Mengan. Pagdating niya sa table, diretso siyang umupo. Anong wala? Anong nangyari? Tanong ni Guo Liang. Nakita rin ni Huang Feng ang mga ekspresyon ng dalawang babae. Halata namang may nangyaring masama. Kakalabas ko lang ng banyo at may nakasalubong akong mga pervert. Gusto nila akong hawakan ni Mengan. Buti na lang at maaga kaming nahanap, sabi ni Joe Roolan. Bagamat hindi niya sinabi kung saan nila gustong hawakan, dapat ay pribadong lugar iyon ng babae. F***6 Sino ba ang matapang nilang hawakan ng babae ko? Si Guo Liang ay nalungkot kaagad. Hinampas niya ang mesa at tumayo. Hindi siya nagpapanggap. Galit talaga siya. Gaya nga ng sinabi niya, seryoso siya this time. Sa kanyang puso, itinuring na niya si Joe Roolan bilang kanyang babae. Ngayon ay may gustong samantalahin ang kanyang babae. Siyempre, nagalit siya. Inilibot ni Joe Roolan ang kanyang mga mata kay Guo Liang. Medyo nahihiya siya, ngunit hindi niya pinabulaanan ang sinabi nito. Forget it. Hindi naman nila tayo pinagsamantalahan. Alam niyang may iba't ibang klase ng tao dito. Ang mga taong iyon ay hindi mukhang mabuting tao. Ayaw niyang maging maingay.